Hello, Dr. Love. Good evening. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Cora. Biyuda na po ako at 62 years old. Mula nang nagkaroon ng sariling pamilya ang 4 kong anak, bumukod na sila at ako na lamang po ang nakatira sa bahay kasama ang isang pamangking kong pinapaaral sa kolehiyo. Dati, Dr. Love, madalas akong dalawin ng mga anak at apo, kaya masaya ako. Pero nitong nakalipas na buwan, hindi na po. May times pang kahit man lamang mag-reply sa message ko, hindi pa nila nagagawa. Kung mag-reply man, late na. Naawa ako sa sarili ko minsan kasi nangungulila ako sa mga anak at apo ko. Pero madalas busy sila, Dr. Love. Kahit man lamang sana ilaan nila ang Sabado o Linggo para dalawin ako. Nahihiya na rin ako magsabi sa kanilang bisitahin ako dahil baka hindi na rin nila magawa. Mabuti na lamang may minsanang activities ang senior citizen group sa aming barangay, kaya nalilibang ako kahit paano. Dr. Love, gano'n na ba ang mga anak ngayon? Para kasing nakalimutan na nila ako. Gumagalang Cora ng Lucena City. Maraming salamat, Cora. Alam ko, ako nakaka-relate ako, ha? Nakaka-relate ako bilang isang ama at bilang isang senior citizen. Well, alam mo ang ginawa ko, siguro, binigyan lang ako ng pagkakataon ng Panginoon na magawa yung mga bagay na dapat kong gawin. Ako'y nagpatayo ng isang building at doon sa building na yon, yung ground floor, ginawa kong chapel. So, pag merong mga religious activities, nandun kami sa ground floor, nandun yung mga santo ko. Sa second floor, nandun kaming mag-asawa. Okay. Second floor ng bahay ko. Andun maliit na living room, andun yung kwarto, nandun yung ibang mga santo. So doon na rin kami nagro-rosaryo ni Mrs. sa second floor. Yung third floor ay ginawa kong kanya-kanyang unit para sa aking mga anak. So in other words, yung mga anak ko nandun na. Nakatulong na ako, hindi na sila umuupa ng bahay. Ang babayaran lang nila, tubig at saka kuryente at saka pagkain nila. Pero natutuwa naman kaming mag-asawa sapagkat yung aking mga apo na may kanya-kanyang bahay na, pagdating ng weekend, sa amin nagkakain ng tanghalian at nagre-request pa ng, mga paborito nilang ulam. Sometimes may dala silang ulam galing sa bahay nila at doon kakain kasabay namin for lunch or dinner. So nakatutuwa kasi nandun sila. Lumalaki ang mga bata na kasama namin. Now, nauunawaan ko ang damdamin mo, Cora, na ang mga anak mo ay may mga kanya-kanyang pamilya na, although you're 62 years old, bata-bata pa naman. May kanya-kanyang pamilya na at dito sa atin, alam natin na ang ating mga anak, kapag nag-asawa ay nagtatayo ng sarili nilang kaharian. Mabuti na yan na nakahiwalay sila kaysa sa kasama mo sa bahay. Minsan hindi nagiging maganda ang bunga kung palaging nagsasama sa bahay. Mas makabubuti na ang mga anak natin, kapag may asawa na, bumukod na para independent. Katunayan, ito'y ginagawa ko sa aking mga anak. Ngayon ay tapos na, no? Pero nung araw, kapag ang anak ko ay nag-aasawa, SOP yan. Yung kanyang asawa at saka siya ay doon muna sa bahay namin sa loob ng 6 months. Anong purpose ko? Para makilala kong ugali ng aking manugang. Tinitingnan ko kung paano nila ina-address ang mga problema nila nang hindi ako nakikialam. Basta inaobserbahan ko lang. At kinikilala ko ang ugali, ang strength, power, and
idiosyncrasies and weakness ng aking manugang. After 6 months, pinapalayas ko na sila. Hahanap na sila ng bahay nila. Yon. So, at least alam ko na kung paano ko sumugal, paano makisama sa aking mga manugang at sa aking mga anak na may asawa na. Ito ang bagay na dapat nating paghandaan. Hindi natin maiaasa sa ating mga anak ang ating kinabukasan. Dito, babase ang uri ng pagpapalaki natin at pagtatanim natin ng moral values sa ating mga anak. Kapag napabayaan natin ang moral values sa ating mga anak, maiiwan tayong nakatungangalang. Hindi naman lahat ng anak ay maaaring concerned palagi sa atin, no? Pero at least merong isa o dalawa na talagang malapit sa atin. Sa face-to-face, kadalasang tinatalakay, yun daw mga magulang ay merong favoritism. Yun. Merong favoritism ang mga magulang. Ang sabi ng iba, hindi, walang favoritism, pantay-pantay kayo. Ako, ang sinasabi ko, pantay-pantay kayong minamahal ng inyong mga magulang kasi sa amin kayo nanggaling. Yung dugo namin nananalaytay sa inyo, yung laman namin nandyan sa inyong katawan, kami nag-aruga sa inyo, kami nagpalaki sa inyo, alam namin yan, mahal namin kayo. Pero may mga anak na paborito namin na mga magulang. And this is reality. May mga anak na paborito namin. Kung ang anak ninyo mga bata pa, hindi pa kayo makaka-relate. Pero kung ang anak ninyo ay may isip na, magkakaroon kayo ng favoritism. And there's nothing wrong with it. Kapag ang anak mo galing sa labas ng bahay, nagtrabaho, umuwi sa bahay, may uwi sa iyong hopya o kaya siopaw every day. Tatay, eto po, bumili akong siopaw doon sa 7-Evelyn. Bumili ako ng siopaw, pasalubong ko sa'yo. O nanay, eto meron akong uwing candy, whatever, biskwit na naalala tayo. Alam mo, kapag ang anak mo ay nandun ka lang sa bahay, pagkatapos eto at bibigyan ka ng tubig na malamig dahil pagod na pagod ka, yun ang nagiging paborito natin. Bakit? Kasi may konsuelo. Kaysa sa isang anak na uuwi sa bahay mo, darating sa loob ng bahay ni hindi man lang magmano sa'yo, papasok sa kwarto niya, lalabas kakain, pagkatapos babalik sa kwarto, ikaw pa maghuhugas ng pinggan. Yung bang batang yun ay magiging paborito mo? Di ba? This is reality. Makikita mo sa isang anak ang may concern sa kanyang magulang. At ito ang minamahal at paborito ng mga magulang. Yung naglilingkod sa mga matatandang magulang. Ano ang dapat nating gawin ngayon, Cora? Huwag na nating asahan ang mga anak natin. Kung sila man ay dumating sa bahay on weekends kasama ng mga apo, well then, very good. Di ba? Kung alam natin na darating sila, pagluto natin ng sinigang, pagluto natin ng dinuguan o whatever, kung anong kaya natin. Pero wag nating asahan kasi may kanya-kanyang pamilya na. At kapag tayo'y umasa, diyan tayo madi-disappoint. Paano kung hindi makarating? Paano kung abala? Magiging disappointed tayo. There will be frustrations. At yan ang mangyayari sa iyo. So tama ang ginagawa mo. Mag-isip ka ng pagkakaabalahan mo. Ang daming gagawin sa loob ng bahay. Ang daming mapagkakaabalahan. Si Brother June, nahihirapan ako lumakad because of my arthritis. Pero pag nasa bahay ako, ang dami kong kinakalikot. Ang dami kong ginagawa. Harapan mo lang ako ng laptop o ng PC, ng computer.
Mauubos ang maghapon ko dyan. Maniwala ka. Umisip tayo ng mga bagay na pagkakabalahan natin. At kung sakaling dumating man ang panahon na tayo'y magkasakit, dito natin makikita ang halaga at values na ating itinuro sa ating mga anak. I'm sure, kung nagturo ka ng magandang values sa mga bata, hindi titiisin ng mga bata, lalo na kapag ikaw ay may sakit. Papasyalan ka niyan. Or titira sa bahay mo pansamantala hanggang sa makarecover ka. Dalangin natin sa Panginoon na bigyan pa tayo ng mahabang buhay at lakas ng katawan para ma-enjoy natin ang buhay na ito at maging kapaki-pakinabang para sa ibang tao. Isang bagay na makabubuting pagkaabalahan natin ay ang pagdarasal sa loob ng ating tahanan. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.